natin na 7:09 at 30 segundos, siyam at kalahati minuto makalipas sa kapitol ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Somer. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa Umaga Nationwide, Worldwide, Netwide para sa Biyernes ng umaga. Ito, ikabalong araw ng buwan ng Setyembre, taong 2017, September 8, 2017. Reynaldo de Guzman, yung bata, si Kulot. Pinagsasaksak daw kahit na wala na siyang buhay. Batayan sa isinagawang forensic examination ng Public Attorney's Office. Si Kulot, meron lamang daw ng mga simpleng pangarap sa buhay yan. Kabilang na po rito yung pagkakaroon po ng pinakamurang modelo, yung made in China, yung pinakamura na modelo ng touchscreen na cellphone. Taxi driver naman ay hinold up ni Carl Angelo Arnaiz. Pinaghahanap na ng National Bureau of Investigation ng NBI pero hindi mahanap-hanap. Hindi makita-kita. Senator Antonio Trillanes IV, inakusahan si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ng pagiging miyembro ng drug triad. Magbayaw na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Atty. Manasseh Scarpio tumangging ipasilip ang kanilang mga deposito sa bangko. Mas mataas na sigil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Setyembre. Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson pinaiimbestigahan dahil sa pag-perform at paggiling sa isang kasino. Bawal yun. Kailan nangyari ito? Si Mocha? Araw ng Lunes. Lumalabas pa ba si Mocha? Oo. Gumigiling-giling pa rin. Yes. Assistant Secretary siya doon sa Malacanang. Yes. Basa. Araw ng Lunes. Oy, long weekend. Deklaradong pista opisyal sa Ilocos Norte. Oy, sa Ilocos lang yan, ha? Ilocos Norte, ha? Yung mga nakikinig, baka akala nyo, long tama weekend. yung long weekend. Ano kayo, Pero sinuswerte? sa Ilocos Norte, ho, Sa Ilocos bilang Norte. paggunita sa ika-100 taong anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Komite sa Kamara de Representantes, sisimula na ang pagtalakay sa inaayang reklamong impeachment laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno at laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista. Dalawang bihag na Indonesian nabawi ng militar sa kamay ng Bandido Grupong Apo Sayyaf. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Wala po tayong bagyo o low pressure area, apektado ng tinatawag na range of high pressure area ang Luzon. At dahil dyan ang Kalakhang, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, makakaroon din ng kalat-kalat na makapagulan, pagulog, pagkidlat. Habang ang mga baybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Samantala, isang tinatawag na sirkulasyon. Yan, nakikita nyo yung puti sa kanan, mga puso. Ayan, yung pabilog. Ayan, minaman-manan ngayon ni Matani yan dun sa I Am Ready Command Center, pati na po ng Pagasa. Ayan, posible daw yan ay maging, ano yan, mamumuo yan ngayong linggong ito. Sa pagtatapos ng linggo ito, ngayong weekend. Ayon sa Japan Meteorological Agency, may namataan silang bagyo pero nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility. Isa umanong tinatawag na tropical depression na sa tibok silangang bahagi ng isla po ng Guam. Bantay Panahon. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Oras po natin mga kapuso ay 13 minuto makalipas sa kapitol ng umaga alas 7:13. Super Radio. Pinagbubugbog at pinagsasaksak. Pinagbubugbog at pinagsasaksak ang 14 na taong gulang na si Reynaldo de Guzman Sikulot. Kahit siya po ay patay na. Kahit siya po ay wala ng buhay, Mga demonyo ba pinagbubugbog at pinagsasaksak pa rin. Baka nga bagang gumawa nito eh. Bangag. Ang maaari. Durog. Maaari. Ha? Oo, maaari. Mantakin mo, ilan saksak yon? O mga kapuso, yan ang resulta ng otopsiya na isinagawa sa bangkay ni Kulot ng forensic consultant ng Public Attorney's Office of PAO na si Dr. Erwin Erfe, mga kapuso. Glyza de Castro, kapuso. Go, Glyza.
sabi ni Dr. Erfe, sa 30 saksak na tinamo ni Kulot, ay ang pinaka-fatal o pinaka-nakamamatay ay yung tama ng saksak sa kalawang bahagi ng kanyang dibdib na maaaring umanong tumagos sa kanyang puso at baga. Yung 2 o hanggang 3 stab wounds po niya ay meron pang tissue reaction. So nabuhay yun, 2 o 3 po yun. At yung iba po ay wala na. Ang ibig sabihin po noon, yung iba ay patay na siya ng inflict. Ang mas nahihirapan, masdan mo Marami din anyan, sabi ni Dr. Erfe, marami ring sugat at pasa sa buong katawan. Yung Kulot na yan. We classify that as defense wounds. Yung mata po niya are swollen. Yung ilong ay namamaga din po. Yung upper and lower lip ay namamaga rin, indicating blunt force. Mari pong binugbog. Marami pong gasgas din sa mukha. Dinig po yan ni Dr. Erwin Erfe, forensic consultant ng Public Attorney's Office o PAO. Handa ang PAO na sampahan ng kasong murder ang mga nasa likod ng pagpatay kina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman. Super Radio. Ayon kay Attorney Persida Rueda Acosta, hepe ng PAO lumalabas rin na 24 oras pa lamang pong patay ito pong si de Guzman nang matagpuan sa isang sapa. Diyan po sa Gapan, Nueva Ecija nung nakalipas na araw ng Martes. Double murder and violation of anti-torture law. Dahil 2 ito. Yung sasabing alibi na ng hold up, assuming without admitting, hindi dapat ganito ang ginawa sa 2 ito. Dinig po yan ni Persida Rueda Acosta, ang hepe po ng Public Attorney's Office. Samantala, naniniwala naman ang Nueva Ecija Police na hindi sa kanilang lugar pinaslang si Kulot at posibleng itinapon lamang ang bangkay niya doon para malito ang mga investigador. To mislead the investigation about the disappearance nitong victim. No? So, tinapon din nila ito sa ilog, di ba? Kasi siyempre may tubig, tsaka mahirap yung ebidensya, mangalap ng ebidensya. Wala namang struggle doon sa crime scene, no? Na magpapatunay na he was killed there. Ibo yan ni Senior Superintendent Antonio Yara, Direktor ng Nueva Ecija Police. Ito mga kapuso, matindi sa kasong ito ni Kulot. Alin? Ha? Itong si Reynaldo de Guzman, 14 anyos. Lumpo ang saksak. May mga palatandaan pa na gulpi siya, pa. binugbog Yan. pa, ginulpi. Pinahirapan mga kapuso. Pakinggan nyo itong susunod na balita ito. Ito matindi mga kapuso. Tungkol po ito sa nanay, ni Kulot. Alas 7:17 at 30 segundos. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang Mga kapuso, mismong si Carl Angelo Arnaiz umano ang nagyaya kay Reynaldo de Guzman kay Kulot na mang-hold up. At ang nagsabi po niyan sa isang panayam sa GMA News ay ang nanay mismo ni Kulot, si Aling Lina Gabriel. nanay sa pagtimpla ng gatas mo. Lumapit daw sa kanya ang kaibigan ng kanyang anak ng MJ. Ikinwento umano ni MJ na niyaya ni Carl Angelo si Kulot sa plano niyang pang-hold up. May nagsabi po sa akin yung kaibigan niya. Ano po si... Sabi po niya sa akin, kung umuwi daw po si Kulot kagabi. Sabi ko hindi. Ang sabi sa akin, nung umaga, mang-hold up daw sila eh. Sabi ko saan? Sa Taytay. Naku, lalo ko na. Ay, pero napunta sa Nanay yan ni Kulot, ha? Oo. Ka na, Yung sabi nga ni Hepe, Persida Acosta, iman sila. sabihin mo na, assuming, without admitting, yun ha, Anong assuming, hold up? Oh. without admitting, Anong hold up? na nang-hold up nga,
Ano yun? Sasaksakin yun ng apat na... Nagbago, naging matigas ang iyong ulo. Tapos patay na, sinasaksak pa? Binubugbog pa? Apat anya silang niyaya ni Carl na mang-hold up. Ngunit hindi pumayag ang magkakaibigan. Umuwi yung tatlo dahil natakot. Yung dalawa na lang ang tumuloy. Hindi si Kulot sumama ng kinabukasan nung 18. Bali, ang gumawa na lang yung car. Siya na lang ang nang-hold up sa taxi. Para sa'yo, Sa kabila niyan, naniniwala si Aling Lina na hindi magagawa ni Carl na mang-hold up. Naniniwala ho ba kayo ng hold-upper si Carl? Hindi po. Gawa-gawaan lang ng taxi driver yun. O, ayan. O, mga kapuso, kayo yung taxi driver na yan, may importante yan dito sa kaso. Kailangan Kasi makita hindi yan. mga kapuso, Kailangan eh. makita. Hindi makita eh. Tanong, totoo bang may taxi driver? Kasi dalawa yung Ha? statement, Mike eh. Dalawa yung affidavit eh, na hindi Oo, magkaparehas magulo eh. Ano ba yan? Magulo. Oh, totoo bang may taxi driver eh? Baka naman, sa masamang baka na namang mas palpak na script Kaya na naman yan. witness for sale yan. Ang yung napakinggan na yan, tinig po ng nanay ni Aling Lina Gabriel. Umalma naman ang ama ni Carl sa kwento ni Aling Lina at pawang chismis lamang anya ito. Hindi naman kami patay gutom ng mga hold up yung anak ko eh. at ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. So, pinapahanap na po ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang tsuper ng taxi na si Tomas Bagcal Jr. Pakita nga natin direct yung picture niyan. Yan po, siya po yun. Ang naturang tsuper ang sinasabing hinold up umano ni Carl Angelo Arnaiz bago siya mapatay ng mga pulis kalokohan. Kasabay po- Caloocan. Ha? Pulis Caloocan. Pulis Caloocan. Okay, ulitin. Oh. Ulitin, sundan. Sige, sorry. Sundin ako. Sorry. Pulis Pulis Kan. Pulis Caloocan. Kalokohan. Kasabay nito, iniutos po ni Aguirre na imbestigahan ng National Bureau of Investigation NBI ang sinasabing pang-hold up para matukoy ang tinatawag na factual circumstances na naging resulta ng pagkakapatay kay Carl Angelo. Nauna dito kinwestiyon ang kwento ni Bagcal dahil nagsumiti siya ng 2 affidavit. Mga kapuso, ang gulo-gulo. 2 affidavit at ilan sa mga detalye nito ay magkakaiba. Samantala, ang Department of Justice bukas sa posibilidad na bigyan ng proteksyon ang pamilya ng taxi driver na hinold up umano ni Carl Angelo Arnaiz. Si Cecil Villarosa sa detalye ng balitang yan. Sil, go! Nakahanda ang Department of Justice na pagkalooban din ng proteksyon ang pamilya ng taxi driver na ayon sa mga pulis Caloocan ay hinold up ng 19 na taong gulang na si Carl Angelo Arnaiz. Ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre, ito ay kung lulutang si Tomas Bagcal at ilalahad kung ano ang kanyang nalalaman sa kaso ng pagpatay kay Arnaiz at sa kasama nitong si Reynaldo de Guzman. Bukas din ng DOJ sa posibilidad na si Bagcal ay gawing state witness sa kaso. Pero ito ay nakasalalay pa rin sa magiging pagtrato ng kagawaran sa kanyang salaysay para siya ay may sailalim sa coverage ng Witness Protection Program. Kahapon ay inatasan na ni Aguirre NBI para hanapin si Bagcal na itinuturing na susi para mabigyang linaw ang kaso ni Arnaiz at de Guzman. Ang inyong kapuso sa Villarosa ng GMA nag-uulat para Super Balita sa Umaga Nationwide, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Oras po natin, alas 7:23. Magkakaiba po ang resulta ng investigasyon ng iba't ibang ahensya. Sus, Mariosep, ito na tayo. Ang dami nag-iimbestiga eh. PNP, NBI, Kongreso, PAO. Magkakaiba po ang resulta ng investigasyon ng ibang sa dami ng tinamong saksak ni Reynaldo de Guzman, si Kulot. Batay sa ginawang otopsiya ng pambansang pulisya, nagtamo ng 30 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan si Kulot. Lumabas naman sa ginawang forensic examination ng Public Attorney's Office of PAO na nagtamo ng 28 saksak si Kulot, habang sa otopsiya ng National Bureau of Investigation o NBI, umabot sa 26 ang tama ng saksak ni de Guzman. Ngunit ano pa man ang bilang ng tinamong saksak ng binatilyo ay may tuturi ang karumalduman na krimen. Lumabas din sa investigasyon ng NBI at PAO na pinahirapan o tinorture muna si Kulot bago siya pinatay, mga kapuso. Simple lang, Mike, ang pangarap ng batang yan, si Kulot. Yung 14 na taong gulang na yan.
Yan ay kinikwento po ni Kuya Nicolot na si Edmund de Guzman. Sa panayam po ng Paegang Philippine Star, sinabi naman ng isa sa mga kabarkada ni Kulot na si MJ Balaong na todo kayod po si Kulot at sumasideline po ito bilang construction worker, delivery boy at assistant sa pagtitinda ng isda. Pangarap ni Kulot. Ano yun? Meron raw kasing pinag-iipunan eh. Pinag-iipunan si Kulot Mike at hindi nga raw ito makatulog sa kaiisip kung paano siya kikita. Sinabi ni MJ na target kasi ni Kulot na makabili ng touch screen na cellphone, yung smartphone ba, na kahit na pinakamura lamang na modelo na pwede siyang mag-FB. Ngunit naglahong parang bula ang pangarap ni Kulot na makabili ho ng pinakamurang modelo ng smartphone nang siya'y pagsasaksakin, tadtarin ng saksak, gulpihin, patay na sinasaksak pa ng mga demonyong kriminal. Nag-iipon siya para lang makamili ng pinakamurang cellphone. Magkano ba yung pinakamurang cellphone, Weng? Magkano? 2,000. 2,000? 2,000 mga Mas mura pa yata doon. smartphone na yun. Smartphone na yun. Pwede ka na mag-FB ron? Pwede na. Ha? 2,000? Pinag-iipunan ni Kulot? Made in China yun, made in China. Hindi ba magdudugo ang puso mong makakita ka ng mga batang kaedad ni Kulot? Doon sa mga coffee shop. Oo, na ang ginagamit ng mga cellphone eh, Jesus Mario Josep, ha? Oo, samantalang itong si Kulot, pa-extra, di ba? Utusan ng bayan kung tawagin siya, paabot-abot lang, umaasa siya ron, iniipon niya para makabili ng cellphone. Ha? Yeah. Oh, 500 piso? Oh, may buy one, take one pa? Buy one, take one, Oh, mantakin mo yun, kailangan ba pag-ipunan ni Kulot? Samantalang ang daming mga bata ni Kulot sa mga sandaling ito, ha? Nakatingin na sa cellphone nila ng mga, mas mahal pa sa cellphone ng mga nagtatrabaho eh. Kasi swerteng mga bata. Sana matutunan nilang ibahagi ang swerte nila sa mga kapwa nila bata. At paglaki nila at pagtanda nila, matuto silang ibahagi yung kanilang mga blessings, ika nga, sa ibang tao at hindi lang sa sarili nila. Kumalaya sabihin. Miguel Castro Enriquez. Ano yun? Bakit? Amen. Amen ako dun sa sinabi mo. Makatatanggap po ng dagdag pondo ang Philippine National Police para sa kanilang pinag-ikti na kampanya laban sa droga. Inaprubahan ng Kamara de Representantes ang dagdag na budget, 900 milyong pisong pondo para sa Oplan Tokhang ng PNP. Ang naturang pondo na yan ay bahagi ng panukalang 131 bilyong pisong pondo para sa pambansang pulisya para sa susunod na taong 2018. Ang 900 milyong piso ay eksklusibo na ilalaan para sa Oplan Tokhang ng PNP kaugnay ng pinagigting na kampanya laban sa droga. Agad namang inalmahan ni Gabriela Partenis Representative Arlene Brosas ang pagbibigay ng dagdag pondo sa Oplan Tokhang. Anya, hindi makatiwiran ito dahil tila pinopondohan pa ng gobyerno ang mga kaso ng extrajudicial killings laban sa mga mahihirap na mga hinihinala mga pusher at user. Sinabi pa ni Brosas na hindi dapat magamit ang kamera bilang tinatawag na accomplice o kasabwat sa kaliwat kanang patayan na nagaganap ngayon dito sa ating bansa, mga kapuso. Oras po natin, 7:28. Ang Philippine National Police tiniyak ang kanilang kooperasyon sa NBI sa sinasagawang investigasyon ng NBI sa pagkakapatay kina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman alias Kulot na nag-iipon po ng pera para makabili ng tigli 500 ba yun? Hanggang 2,000 piso na cellphone 2.5. para makapag-FP siya, mga kapuso. Siguro kakagat ba yan dun sa buy one, take one? Ron Vega, pasok! Iniyak ng Philippine National Police ang kanilang kooperasyon at pakipagtulungan sa National Bureau of Investigation sa isang malalimang investigasyon sa pagkakapatay kina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo de Guzman. Sinabi ni PNP spokesman Chief Superintendent Leonardo Carlos na lahat ng tulong sa investigasyon, maging technical assistance, ay handa nilang ibigay sa NBI kung ito'y hihilingin ng nasabing ahensya. Ang pakipag-ugnayan ng PNP sa NBI at pakipagtulungan sa investigasyon ay pagpapakita na lamang na walang itinatago ang pambansang pulisya at wala silang papanigan sa nasabing pagsisiyasat.
Si Arnaiz na umalis ng kanyang bahay sa Cainta noong 17 ng Agosto ay natagpo ang patay sa isang pulinarya makalipas sa 10 araw at sinasabing nanlaban sa mga pulis. Matapos naman di umano ibang hold up habang si De Guzman na huling nakitang kasama ni Arnaiz ay nakitang patay sa isang sapa sa Gapan, Nueva Ecija at meron tinamong 30 tama ng saksak sa kanyang katawan. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA nag-uulat para sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio! Super Radio! Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Papatay yung mga napapatay ah. Hindi na biro ito, pare ko ah. Pinag-uusapan po natin ng mga batang-bata pa. Ito, batang-bata pa ito. Batang-bata pa isip nito, mga kapuso. Si Boy Palabok, si Derry Alonso ng Santana, Maynila, pinapaarap po namin sa inyo na ngayon po kanyang kaarawan. Happy birthday, pare. Kasabay niya si Mama Mary. Grabe ka, Kaya pala Derry mabait Alonso ka. yan. Naka naman talaga ng Palabok. Denny Alonso, mga kapuso. Happy birthday, Denny. Boss Kilalang Denny. kilala dyan po sa may Plaza Hugo. Yan ang may hawak ng Plaza Hugo eh. Oo, siya ang ano doon. Siya na ngayon ang may Siya hawak ng kumukuha Plaza ng Hugo. tara doon. Ano ka mo? Walang tara doon. Wala ba tara doon? Matuwid na mga tiga Santana, hoy. Hindi kami nagtatara-tara. Hindi. Tara na, Mike. Meron lang mga Tara. meron lang mga nagbebenta ng droga doon. Sa Rotonda, lalo na. Talaga ang buhay. Happy birthday po ngayon ni Denny Alonso. Ganap na po alas Happy 7:31 o 30 segundos, 31 karating minuto makalabas sa kapito ng umaga. Nagsalita na ulit. Ito si Vice Presidente Lenny Robredo. Ngayon naman, galit daw siya ngayon dahil sa pakakapatay sa ilang minor de edad. Kaugnay ng operasyon ng mga otoridad laban sa illegal na puro droga. mga nasa laylayan, Mike, ang pinapatay. Walang napapatay na Walang napapatay doon sa upper BMW. echelons. Yan. Kaya hindi na namin ginagamit yung BMW namin eh. Wag! Dalawa yun eh. Nako, Hindi na namin ginagamit Huwag mong gagamitin. Oo, gagamitin. meron kami yung itim namin, mas malaki yun eh. Oo. Binyan Motorworks. Yung isa mong BMW, yung stainless. Yung stainless na BMW namin, Binangonan Motorworks. Ay, parada lang nun sa bahay. Yan. Pa-tune up mo naman. Alas 7:32 ang ating oras. Alan, Gatus, pasok. Alan! Iginiit ni Vice President Lenny Robredo na hindi dapat na palampasin ang walang tigil na pagpatay kung saan ang pinakahuling biktima ay mga menor de edad. Ayon kay Robredo, walang salitang sasapat para maipahayag ang lungkot at pagkamuhi sa insidente. Dumagdagan niya ang pagkamatay ni Reynaldo de Guzman alias Kulot sa pagkabahala niya sa paraan ng pagpapatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Kailangan na anyang huminto ang walang pakundangang patayan dahil sa hindi ganito ang mga Pilipino. Hindi anya katanggap-tanggap at hindi makatarungan sa ating lipunan kung saan maaring maging biktima ang isang anak. Gaya ng sinapit ni Kian, Carl at Kulot. Panahon na anya para pag-isahin ang boses ng mga Pilipino upang tutulan ng ganitong mga gawain para hindi na magpatuloy at mapanagot ang mga may kasalanan. Kasunod nito, nakikiramay si Robredo sa lahat ng mga biktima ng pagpatay at kaisaan niya siya sa paghahanap ng hustisya para sa lahat ng biktima. Anyo Kapuso Alanggats ng GMA, nagulat sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinuputayhan. Alas 7:33 ang ating oras, grupo ng tinatawag na mga millennials nanawagan na rin na tapusin na ang gera laban sa iligan. Hindi. Ayaw, tatapusin nyo yung gera laban sa droga. Bakit? Hindi nga kaya. Hindi nga kaya. Ano gagawin? Hayaan na lang yun. Hindi. Sabi ni Presidente, Ang 6 years daw eh. patayan, hindi yung laban sa droga. Oo. Ha? Tuloy-tuloy lang yung laban sa droga. Illegal na sugal. Pagbawal na gamot. Yung mga kailigalan, smuggling, dyan sa Bureau of Customs, katiwalian, tuloy yan. Pero yung patayan... Ay, itigil. Yung patayan at ang polis ang pumapatay. Yun ay itigil. Yun ay itigil. Pinayayaman lang yung mga puninarya. Divine Reyes, pasok, Divine! Ayaw na kasi Mike ng grupong Millennials Against Dictators o MAD na madagdagan pa ang listahan ng mga nagiging tinatawag na collateral damage dahil sa gera ng gobyerno laban sa iligal na droga.
Kasabay ng apela ng grupong MAD na tigilan na ang madugong kampanya laban sa iligal na droga, mariing kinundin na rin ito ang anila ay karumal-dumal na pagpaslang sa menor de edad na si Reynaldo de Guzman at kay Carl Angelo Arnaiz. Kahit anila hindi pa nauugnay sa iligal na droga ang kaso nila de Guzman at Arnaiz, lumalabas umano na damay-damay na lahat ang ginagawa ng mga otoridad. Para sa kanila, ipinakikita lang na mayroong tinatawag na police brutality at pag-abuso sa kampanya sa sinapit ni de Guzman at Arnaiz. Hindi rin bumenta sa grupo ng mga millennial ang para sa kanila ay crocodile tears ni PNP Chief Director General Ronald de la Rosa, gayon din ang mga pagbisita ni Pangulong Duterte sa mga pamilyang napapatay sa anti-illegal drugs operation dahil hindi na nila maibabalik pa ang buhay ng mga napatay na kabataan. Ang inyong kapuso Divine Reyes ng GMA, nag-uulat ng super balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mahirap din maging presidente nitong Pilipinas na ito, no? Bakit? Tignan mo yan, nakiramay si Duterte doon sa mga pamilya ng yung dalawang bata. Napatay. Ay, yung Si Carl, yung mga tsaka si yung Kian. mga pamilya, yung mga magulang ni Kian ba yun, ni Carl? Oh, hinarap Kian, pa niya tsaka ng si Carl. personal. Oh, si Kian, Tapos tsaka si Carl. tinitira naman siya itong grupong to. Mahirap maging presidente talaga. Kahit saan ka pumesto, no, wey? Tira ng tira. Batikos ng batikos yung mga profesional na mga mambabatikos. Alas 7:36 ang ating oras. Basa. Ang Philippine National Police may budget na raw para ipambili ng dashcam at bodycam. Ito yung mga lalagay dito habang nag-ooperate sila. Yan ba kailangan natin o Ay, bagong nanonood police? ka ba sa cable ng kwan? Isa yun sa mga paborito ko, ha? Alin? Channel 64, doon sa kumpanya ng cable. Sa Fox Crime. Fox Crime. Ang pangalan ng palabas na parati kong pinanonood doon, nag-aaway nga kami ni Tita Baby sa television, sa TV, eh. Anong... Kasi isa lang yung TV namin, eh. Ano? Animal Oo. Planet. Ha? Animal Planet. Tantado ka ba? Hindi, Caps. Caps. Yung Caps. Caps. Oo. Ha? Oo. Walang talent doon, mga totoong kuha yun. Mga yung marami doon kuha sa dashcam ng mga pulis. Yun. Doon sa kanilang patrol car. Dapat meron kang ganun, di ba? Sa kanilang service. Yan. Kuha yun sa mga bodycam nila. Yun. Oo, pag meron silang pinipigil ng mga Caps ang pangalan. Sa Mapanood nga yan. Fox Crime Channel. Fox Crime. Pero ang Philippine National Police may budget na raw para ipangbili ng mga dashcam at bodycam. Yan. Yan, Oo. Hindi kaya bagong pulis ang kailangan natin at hindi bodycam. Yan din. Ayon kay Senator Ralph Recto. Alamin natin ang balita yan mula kay Nim Paravelo. Nims, go! Sa iminungkahi ni Senator Ralph Recto kina Pangulong Duterte at PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na agad na magpabili ng mga bodycam at dashcam para sa mga pulis. Kailangan naman ng ganong gadgets para masawata ang pag-abuso sa police operations. Magagamit din yung proteksyon ng matitinong pulis kontra sa maling paratang, gayon din sa pag-assess sa performance ng mga pulis at lalo na sa mabilis na identification ng mga kriminal. Ang direkto pwede na magpabili nito sa lalong madaling panahon dahil may available na pondo ang PNP mula sa kanilang budget para ngayong taon. Tinukoy niya ang 5.63 billion pesos na unprogrammed appropriations para sa PNP na mayroon na aniyang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management. Sa kanyang impormasyon, may balanse pa yon na 3.73 billion pesos na pwede lang gamitin. Pinapayagan naman ani ang expedited procurement sa ilalim ng Government Procurement Law. Ang direkto, unahin na ang mga bodycam at dashcam kaysa sa planong bilihin ng PNP na 48,000 na mga aso na higit kalahating milyong piso ang presyo bawat isa. Ang inyong kapuso, Minsa Ravelo. Nag-uulat si Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga nationwide. Ang oras po natin umuusad na po, alas 7:38 mga kapuso. Magandang balita ito. Magandang balita naman, hindi naman lahat ng balita masama. Hindi naman lahat ng balita negatibo. May bagong produkto po ang RightMed. Ang pangalan po niyan ay RightMed Sodium Ascorbate. Vitamin C po yan. Tama yung nadinig ninyo, Sodium Ascorbate. Karamihan kasi ng vitamin C, acid, ascorbic acid, nakakasakit ng tiyan. Nakakaasim ng sikmura, asido eh. Pero ito pong vitamin C ng RightMed ay Sodium Ascorbate. Base po ito sa sangkap na sodium, hindi sa asido. Excuse me po. Ang RightMed Sodium Ascorbate ay malaking tulong po yan para makaiwas sa tinatawag na scurvy. Anong scurvy? Karamdaman po yan dahil sa matinding kakulangan ng vitamin C. Nagiging dahilan niya ng panghihina ng katawan, ng anemia. At pag minalas-malas kayo, magdudugo pa ang gilagid ninyo at balat ninyo. Ang RightMed Sodium Ascorbate ay nagpapatibay po ng resistensya ng katawan natin pare-pareho para maiwasan natin ang mga impeksyon at iba't ibang klase ng mga sakit. At para mangyari yan, ganito. Kakain ng tama, iinom na maraming tubig, magpapahinga,
para makaiwas sa impeksyon at dadagdagan niya ng pag-inom araw-araw ng RightMed Sodium Ascorbate. At dahil RightMed po yan po dekalidad at sertipikado. Sertipikado, GMP, Good Manufacturing Practice. Ibig sabihin, Good Manufacturing Practice o GMP, dekalidad. Tama ang pagkakagawa ng mga gamot at mga bitamina tatak RightMed. RightMed Sodium Ascorbate. Isang bagong produkto mula sa RightMed na isa lang ang gusto ng RightMed na yan, na lahat tayo gumaling. Ang RightMed Sodium Ascorbate ay mabibili po sa Mercury Drug at iba pang mga butika sa buong Pilipinas. At kung hindi bubuti ang inyong karamdaman, syempre, huwag niyong kakalimutan, kukonsulta sa doktor, alas 7:40, sakto. Oy, nagkayayaan nyo magbayaw sa Senado. Bayaw, tara na, sa Senado. Kahapon ay humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang magbayaw na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Naman yan, kung baka sa kwitis, supot eh. At Attorney Manasseh Carpio. Yan Inakusahan. Hindi naman pinakdibo ng mga senado. Oo nga. Trillanes lang ang tira ng Trillanes. Walang nag-follow through sa mga tanong ni Trillanes. Inakusahan ni Senador Trillanes IV itong si Polong bilang miyembro umano ng Chinese Drug Triad. At patunay daw dito ay yung tattoo sa likod ng vice-alkalde. Kinumpirma naman ni Polong na meron siyang tattoo. Ngunit tumanggi siyang idetalye ang itsura ng tattoo na yan. Meron ka bang tattoo sa likod mo? Meron po, Mr. Chair. I can imagine it's a colored and dragon-like figure tattoo. Am I correct? I invoke my right to privacy, Mr. Chair. Okay. Well, ito pong impormasyon na ito ay itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin ng isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito, ang proof ng kanyang membership ay yung tattoo sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicate. Sa gitna ng pagtatanong ni Trillanes ay pinagsabihan po siya ni Attorney Richard Gordon na maghinay-hinay sa pag-aakusa. We should not make allegations here without any basis because Triad is a very serious accusation. And we should not abuse any of the witnesses here. Tinigboyan ni Senator Richard Gordon, ngunit ayaw paawat itong si Trillanes Hiniling pa kay Pulong kung payag itong ipakita yung kanyang tato na tinanggihan naman ng vice-alkalde. Meron siyang sacred digits. Ngayon, kung willing itong si Vice Mayor Duterte, pipicture natin, tapos papadala natin sa USDA para i-decode. Kung willing ka lang naman. Kung willing ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Bakit naman? Kung wala kang tinatago, kung tattoo lang naman dyan sa ano yan, pinagawa mo kung saan, you should not be afraid na may mapafind out dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga? Ayaw mo talagang ipakita dahil baka may ma-decode nga. Ganon. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? Ngunit sinabi ni Pulong na wala siyang bakalak sagutin ang mga aligasyon ni Trillanes na puro anya haka-haka. The law of karma will operate especially to those with evil intent. Naniniwala ako dun sa quote na yon. Naniniwala talaga ako. At may karma talaga. Inigbo ni na Senador Antonio Trillanes IV at Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Kasabay nito sinabi ng kampo ng mga Duterte na ayaw na nilang patulan pa ang mga aligasyon ni Trillanes. It's his job to really destroy the president. He wants, his propaganda is the president is the drug lord, is the corrupt, and is the killer. The body of he wanted to see, is he gay? Wow. Tinigbo ni Attorney Rainier Madrid, abogado ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Super Radio! Oras po natin ang muusad, alas 7:47 at 20 segundos. Meron naman ang ugnayan si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa mga personalidad na kinasuhan kaugnay ng pagpupustrita mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu na nagmula sa China. Ipinakita ni Trillanes ang ilang litrato
na magpapatunay daw na malapit si Pulong kina Kenneth Dong at Richard Tan na sangkot sa pagpupuslit ng nasabat na kontrabando. Si Tan ang siyang may-ari ng Hong Fei Trading na nagpadala ng kargamento. Bukod dyan, konektado rin anya si Pulong kay Charlie Tan na kilalang smuggler, drug lord at miyembro umano ng Chinese Drug Triad. Inamin naman ng nakababatang Duterte na kilala niya si Charlie Tan. Minsan naman, nagiinuman kami. Kainuman ko po. Okay. Itong nababanggit, no? Kasi more than once na siya nabanggit dito. Sa tingin mo ba posible na may involvement siya sa pagpasok ng mga container sa port? Or sa tingin mo hindi ito posible dun sa Charlie Tan ho na kilala ninyo? Your Honor, Mr. Chair, I think Charlie Tan can best answer that question. Bahagi po yan ang pagtatanong ni Senador Bam Aquino naman kay Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Samantala, nilinaw naman ni Atty. Manasseh Carpio bayaw ni Pulong na wala siyang kaugnayan sa sinasabing Davao Group. Do you know Davao Group? Your Honor, I have no knowledge about any Davao Group. Okay, about the Tara issue, may alam ka ba? Wala rin po akong alam. Joel, Mike. do you know Davao Group? No. Yung Tara, may alam ka ba? No. Okay, dismiss ka na. Bahagi po yan ang pagtatanong ni Senador Manny Pacquiao kay Atty. Manasseh Carpio. Samantala, inihayag naman ni Attorney Mandy Anderson, dating Chief of Staff ni dating Customs Commissioner Nick Feldon, na meron sa kanyang lumapit noon na nagpakilalang miyembro umano ng Davao Group. Super Radio! Ngunit hindi na niya matandaan ang pangalan po nito at nagpatulong na mailabas ang mahigit 60 container. Ipinakita pa umano ng naturang personalidad ang text message mula sa isang Mans. Ngunit hindi masabi ni Anderson kung ito nga ay si Attorney Mans Carpio. He just came to my office regarding the 60-plus shipments which were alerted by the commissioner at the start of his term. He asked me if I could help him, and then he showed me a text message from a certain Mans. But I told him I don't care. And then I told him to leave my office. Okay, to be fair, certain Mans. Hindi naman ho tinutukoy si Attorney Carpio or anyone. To I be fair. don't know. Yun, tinig po yan ng bahagi ng pagtatanong ni Senador Bam Aquino at kay Attorney Mandy Anderson. Oras po natin umuusad, alas 7:50 o alas 7:51 na po. Pumatak na po, Rilo, 7 na minuto na lang, alas 8 na. Hinamon ni Senador Antonio Trillanes IV ang magbayaw na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Atty. Manasseh Carpio na pumirma ng waiver para makita ang laman ng kanilang mga bank account. Ayon kay Trillanes, si Duterte ay may mahigit 104 milyong pisong deposito sa iba't ibang bangko. Si Carpio ay meron naman ng mahigit 121 milyong pisong deposito sa iba't ibang bangko. Ngunit tumanggi ang magbayaw na magkomento sa sinasabing deposito sa bangko. I refuse to answer anymore, Mr. Chair. Bakit nyo nire-refuse? Wala namang... It's up to us to determine what is relevant or Because, not. Mr. Chair, this is not part of the inquiry. There is a law in the Constitution about the bank secrecy, and I have the right to privacy. Ito naman si Trillanes tsaka si Atty. Carpio. Manasseh. Do you admit or not that you have such an amount? Mr. Chair, I invoke the bank secrecy. Ba't ka natatawa? I'm disputing it, Mr. Chair, because I don't have that much money. So, That's okay. why I was smiling. Bahagi po yan ang pagtatanong ni Senador Antonio Trillanes IV kina Davao City Mayor Paulo Duterte at Atty. Manasseh Carpio. Nagsumite si dating Customs Commissioner Nick Feldon ng waiver sa Senate Blue Ribbon Committee para mabusisi yung kanyang deposito sa bangko. Super Radio! Muli kasing inistab ni Feldon ang pagdinig, ngunit nagpadala siya ng liham kung saan kasamang bank secrecy waiver na nakanotaryo. Nakasaad sa waiver na pinapayagan ni Feldon ang Senado at Kamara pati na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na mag-imbestiga sa mga aligasyon ng korupsyon, nabuksan at suriin ang lahat ng kanyang mga bank account sa bansa at kahit sa mang panig ng mundo.
Ngunit dahil nga sa hindi pagdalo sa pagdinig, pinakontempt ni Senator Richard Gordon si Faeldon. Nagbabala pa si Gordon na ipaparesto niya ang dating Customs Commissioner kung hindi pa rin ito sisipot sa pagdinig sa darating na Lunes. Orders Captain Faeldon in contempt. So he's not going to be arrested. But if he does not appear on Monday, he will be arrested and brought here to the Blue Ribbon Committee. Tinig po yan ni Senator Richard Gordon. Super balita sa umaga, nationwide! Ay, kahanga-hanga talaga mga Pilipino nagbabanat talaga ng buto. Yung mga nagbabanat ng buto, yung mga hindi nagbabanat ng buto, umalis na kayo dyan sa harap namin. Yung mga palamunin. Okay, mga kapuso, mga kababayan. Sa bawat hamon ng buhay, siyempre, umpisa ng umaga natin. Mga Pilipino hindi sumusuko. Ilabas ang tapang ng mga Pinoy. Ayan, ang lakas ng loob sa pagharap sa kung naman ang dapat harapin. Yan ang mga Pilipino, mga kapuso. Mabuhay kayo lahat yan. Dapat malakas ang kape natin sa umaga. Dapat, mga kapuso, Copico Black 3-in-1 coffee sa umaga. Para boom, gising tayo sa Luzon. Boom, gising tayo sa Visayas. Boom, gising tayo sa Mindanao, mga kapuso. Maganda pang balita, itong Copico Black na ito ngayon, mga kapuso. Totoo, nakasulat dito, yan, Yan, nakasulat dyan, mga kapuso. 25% yan, for 25%. Nababasa, sa News TV, sa mga tayo, radyo na. TV pa. Ayan, binagdagan 25% yung laman. Mga kapuso, kaya pang-boom gising ito tuwing umaga, mga kapuso. Copico Black 3-in-1 coffee. At ito ay mabibili sa mga piling suking tindahan nationwide. Tira! Agad-agad, pag umaga. Bago pumasok, bago walis sa bahay. Yan. Pagdating sa trabaho, tira ulit. O kung saan man pupunta, mga kapuso. Boom! Gising! Yan! Ang Copico Black 3-in-1 coffee, mga kapuso. Parang naglalaway ka dyan. Dahan-dahan, baka tumapon. Huli ka rin. Oras po natin, alas 7:55, 5 minuto bago mag-alas 8 ng umaga. DZBB Super Radio. Ito na naman, tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre. Pang-bonus. Ayon sa pang-bonus yan ng mga taga-Meralco. Lapit na bonus, Mike. Merry Christmas sa mga taga-Meralco. Maligayang Pasko sa inyo, Oy, Setyembre pa lang, oy. Swerte nyo. Ayon sa Manila Electric Company ng Meralco, umaabot sa 86 na sentimo kada kilowatawar ang dagdag singil sa kuryente. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatawar kada buwan, madaragdagan ang inyong babayarin na mahigit 172 piso. Ilang kilo na bigasyon? Aabot naman sa 259 na piso ang dagdag singil sa kuryente ng mga kumukonsumo ng 300 kilowatawar kada buwan. Paliwanag ni Paring Josa Dalyaga at nakapagsalita ng Meralco. Matapos na kasi noong buwan ng Agosto o natapos na noong buwan ng Agosto ang pinatupad nilang refund o soli bayad. Kaya balik na sa yan palang normal. Kung mataas ang balik na raw sa normal ang presyo ng kuryente. Wala nang refund. Huwag naman silang mabigla dito sa papasok na bill na ito sapagkat talagang more or less ay in-anticipate na din po namin yan through constant communication to all our customers that once September kicks in, electricity costs would have normalized because the refund is no longer there. Tinig po yan ni Paring Josa Dalyaga, tagapagsalita ng Meralco. Sinabi pa ng Meralco na naapektuhan ang presyohan ng kuryente dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo sa pagdagdigang pamilyan, bukod pa sa pagbaba ng halaga ng piso laban sa dolyar. Lahat ng dollar-denominated na expenses, kasama na ho yung fuel cost, naapektuhan ng pag-depreciate ng peso. And then the fuel, siyempre dependent tayo sa world market prices. Meron din tayong nararamdaman na epekto yun sa presyo ng kuryente sa Pilipinas. Tinig po yan ni Larry Fernandez, Utility Economics Center Meralco. Uy, alam mo ba? Yung tax reform package. Isa sa mga haligi nun. Yung pagpataw ng karagdagang buwis sa petrolyo. Naman. Titira na naman dyan ng Meralco. Titira na naman dyan ng Sus Maria Jose. Hello, alas 8:30 segundos. Handa ang gobyerno na tulungan ang mga Pilipinong walang sapat na dokumento para manatili po sa Amerika. Super Radio. Sakaling sila ipa-deport dito sa Pilipinas pabalik.
Yan ang sinabi po ng Malacanang matapos basura ni US President Donald Trump ang Deferred Action for Childhood Arrivals o yung DACA program. Sa ilalim po ng naturang programa na poprotektahan sa deportation yung mga illegal immigrant na nagtungo po sa Amerika habang bata pa lamang sila. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, masusi silang nakipag-ugnayan sa mga Pinoy, Filipino community sa Amerika, lalo na sa mga grupong direktang maapektuhan ng pagbasura sa DACA Ay, mga program. bata na dinala doon ng mga magulang nila na hindi dokumentado. Bata pa lang. Protektado yun doon. Ha? Ngayon, tinatanggal na yung protection labas. Protektado nung panahon ni Obama. Panahon ni Yung mga Obama. batang walang kamuwang-muwang. Oo naman. Dinala doon ng mga magulang na hindi dokumentado. Pinoprotektahan ngayon, yun. gusto na silang wala, tinanggal paalisin ni Trump. Tinanggal na iba kasi presidente ngayon. Naku, naloko na. Humigit kumulang 100,000 ba? Ilang? O 10,000? 10,000. 10,000 mga Pilipino. ha? Ang apektado niyang Mas patakaran. maraming apektadong Mexicano. Di hamak. Di hamak, oh. Everyone there will give big cheer. Everyone there will have moved here. Ay! Amerika. Amerika. I'll drive a Buick through San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride. Have you feed all of them inside? Ang Chicago, Mike, dineklara ng Trump free. Ang Chicago. Mahirap ang buhay sa Amerika. Napakasayap. Ang hirap ng Malamig sa Amerika. malungkot ang buhay sa Amerika. Unlike the shores of America, Walang libre-libre sa Amerika. Kayod kayo sa Amerika. Kawalang tamad sa Amerika. Ano ba, Weng? Amerika, no? I'd like to go back to San Masarap Juan. magbakasyon sa Amerika. Mga sandali lang, pero balik ka kaagad dito. Bring a TV Hindi magandang to mabuhay San doon. Juan. If there's a girl to turn on. Bawal ang tamad sa Amerika. Gutom ka pag tamad ka sa Amerika. Pag may Masarap trabaho ka sa ang pagkain sa Amerika. Kumpleto ang gamit mo sa Amerika. Pagod ka naman. 7 araw kada linggo. Mura ang kotse sa Amerika. International Boxing Referee Dan Rex Tablason! Attorney Dan Rex, hello! Magandang po, Attorney Dan Rex at ang kanyang mami, Celia Villamero Tablasan. Mami, good morning! Mami Celia Villamero Tablasan. Galing Tukuran at Aurora, Zamboanga del Sur. Nanonood bukas ang ika-75 kaarawan ni Mami. Mami Celia Villamero Tablasan. Happy birthday, Mami! Oo. Ang kasama rin nila nanonood si Madam. Kaisa-isa ni Atty. Dan Rex Tabdasan. Walang iba. Kundi si mga Mrs. Tabdasan. Sino ka mo? Si Mrs. Tabdasan. Ang dating niyang girlfriend. Na si Mrs. Mary Joy. Ganda ng pangalan. Mary Joy Tabdasan. Mary Joy. Good morning. Ang mga tunay na lalaki, specific. Uy! I'd like to be in Tere Tavares. Okay by me in Happy viewing, Tere. Get well soon daw. Pagaling. Karen Diestro. Karen Diestro. Nasa De Los Santos Hospital. Na dengue. Maligayang panonood. Salamat sa pagtitiwala. automobiles in America. Ano ba to? Sunod-sunod to. Magbayad na kayo, hoy. In America. Ano galing to? Wires for wheel in America. Sus, Maria Josep, oh. Era, happy birthday. Era saludar. Tita Shelo daw, ni Direk Pai. Tita Shelo. Tita Shelo ni Direk Pai. Sino ba, Direk? Yung barangay chairman nyo, kamusta? Buhay pa ba? Patingin natin. Halika, halika. Pamangkin pala ni Pantani. Will give big cheer. Ano naman? Everyone there will have moved here. I'll drive a Buick through San Juan. Go na, hoy. There's a road. Ako ba? Oo. Ako na. Go na, basa. Super Radio. Direk, oh.
Ayun si Joel, oh. Anong ginagawa mo? Ha? Pagka ganyan ang tugtog, alam mo naman, napapa 8-8 ako. 8-8. Kailangan mo yung kili-kili mo. Oy. Wow. Dati yung burger to sa nightclub. And now, presenting Big Night Show. Ladies and gentlemen, the star of the night, Wayne Salazar. Miss Pink ang sakong. Iniimbestigahan ngayon kay Martin Andanar to Iniimbestigahan ngayon ng Presidential Communications Operations Office ang pagpapalabas o pag-perform at paggiling ni Assistant Secretary Mocha Uson sa Bar 360 sa Resorts World Manila dyan sa Melunsod ng Pasay. Wow. Come on, baby. Break it down, baby. It's your song. Let's see that don't. Coming down. Do the things that you don't. Yes, coming down. Twerk it, baby, twerk it. Twerk it. What's that thing that's got me like wow? I'm trying to beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. Iniimbestigahan na ng Presidential Communications Operations Office o PCOO ang pagpe-perform o pagpapalabas at paggiling ni Assistant Secretary Mocha Uson sa Bar 360 sa Resorts World Manila sa Luzon ng Pasay. Tingnan ang tugtog na parang may utot pa. Kasunod yan ang paglabas sa social media ng paggiling ni Mocha Uson kasama ang kanyang sexy dance group na Mocha Girls. Sa website ng Resorts World Manila nakalagay pa ang oras at araw ng pagtatanga ng grupo ni Uson. Hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa ibang bansa. Wow! Matatandang nung nakaraang taon, naglabas ng memorandum si Executive Secretary Salvador Milaldea na nagbabawal sa mga opisyal at tauhan ng gobyerno na mga punta sa mga kasino. Kung si Mocha hindi lang nagpunta sa kasino, sumayaw pa ron, gumiling pa. Yan ay alinsunod sa Presidential Decree number 1067 at Presidential Decree number 1869. Si Martin, masayaw din? Hindi, kala ko masayaw. Video nyo dyan, ano ba kayo dyan? Nag-iimbestiga si Martin. Back it up and I'm spinning it all. Throw it up. Start twerking like Miley. Paliwanag! Ito na naman. Paliwanag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Tandaan nyo ang mga titulo ng mga yan, Presidential Communications Secretary. Si Mocha Uson, Presidential Communications Assistant Secretary. May nakakabit na katagang Presidential. Humingi umano ng permiso si Uson sa kanya. Pinayagan naman niya! Para igalang ang kanyang entertainment contract nung maging bahagi siya ng gabinete. Oh! Sisilipin umano niya ang issue pero hindi umano niya hihikayatin si Uson na magtanghal. Magtanggal ng magtanghal. Tanghal ang Hindi tanggal. magtanggal. Sino sumulat ito? Anak ka naman talaga ng... Teka mo. Sabi ni Andanar, ni Martin, hindi niya hinihikayat si Uson na magtanghal sa mga lugar tulad ng mga kasino na hindi bawal magsigarilyo. Tulad dyan sa Soler, balita ko. May batas ka dyan, may utos na si Duterte. Sigarilyo pa rin ang sigarilyo. Bakit? Ibang republika ba yan? Start twerking like Miley. Twerk it, baby. Twerking like Miley. Start twerking like Mocha. Tika ba na? Sino ba? Ako na. Long weekend. Long weekend, of course. Sa Ilocos Norte lang, Yes, oo. Nilinaw po namin, mga kapuso, sa Kung Ilocos taga Norte. Ilocos Norte po kayo, hanggang Lunes, wala Mga kayong pasok. kapasat. Ayos. Kapasat, tama ba yan? Naman. For a holiday.
Lakas talaga ni Apo. Deklarasyon. Sa Ilocos. Oo, sa Ilocos. Oo, sa Ilocos. Babo, ang tawag sa kanya doon, Apo Perti. Hanggang ngayon, mga kapuso. Gino Diyos, ang Matindi. Gino Diyos, ang mga Marcos, dyan sa Ilocos. Deklaradong pista opisyal. Namoy dito, ba't gano'n? Deklaradong pista opisyal sa lalawigan po ng Ilocos Norte sa darating na araw po na Lunes, ika-11 na Setyembre. Ito ay bilang paggunita sa ika-100 taong anibersaryo ng kapanganakan po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Idiniktarang special non-working day ang darating na Lunes sa Ilocos Norte sa bisa po ng Proclamation 310. Pirmado po yan, Executive Secretary Salvador Medialdea. Sinabi na Malacanang na taon-taong ipinagdiriwang ng mga Ilocano ang kaarawan ni Apo at inaalala ang buhay at mga naiambag ng dating Pangulo sa ating bansa. Ang dating diktador ay pinanganak noong ika-11 na Setyembre taong 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. It's unkind, it's unkind. Beep, 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 beep. Hoy, tira! Basa! Pamilya Marcos, malabong malibre sa kasong kriminal kahit pa isauli ang nakaw na yaman. Dapat ganon, dapat ganon. Kung buhay pa si Apo Perdi, 100 taon na siya sa Lunes. 100 years old na siya. 100 taon na. Sayang, nakatanggap siya sana ng 100,000. Oo, 100,000 sana yan. Sayang ninyo. Sayang. Tira! Kami natin ang balita ngayon mula kay Tuesday New. Tuesday, pasok! Tiwala si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel na sa kasong sibil lamang maaaring maabsuelto ang pamilya Marcos sa plano nilang isoli ang umano'y nakaw nilang yaman. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Pimentel na ibang usapan kasi ang criminal liability ng mga Marcos. Magkagayunman, sinabi ni Pimentel na depende pa rin ito kung ano ang mapagkakasunduan sa gagawing negosasyon. Pwede rin kasi anyang mapagkasunduan na bigyan ang mga Marcos ng general amnesty kung papayag dito ang pamahalaan. Pabor naman ang veteranong senador sa pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte na makabuo muna ng batas bago umusad ang pakikipagnegosasyon sa pagitan ng gobyerno at pamilya Marcos. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 News nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Samantala mga kapuso, oras po natin ay alas 8:14, 14 na minuto makalipas sa kabalo ng umaga. Sinimula na ng House Committee on Justice ang pagdinig sa inaayang reklamong impeachment laban kina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Comelec Chairman Andres Bautista. Ayon kay Mindoro Oriental Congressman Reynaldo Umali, Chairman ng naturang committee, sa darating na araw ng Miyerkules ay pupulungin niya ang mga miyembro ng kanyang committee para itakda nilang schedule ng pagdinig. Anya, mayroon lamang kasing silang 6 na pong session na araw, session days kung tawagin, para maisumiti ang kanilang committee report. Sinabi ni Umali na kabilang sa mga pinag-aaralan niya ay gawing salitan ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Sereno at Bautista. Sa kabuuan ay 25 kongresistang nag-endorso ng reklamong impeachment laban sa punong maestrado, habang 3 kongresista naman ang nag-endorso sa reklamo laban sa chairman ng Comelec, Andres o Andy Bautista. Samantala mga kapuso, nakapasa na po sa ikalawang pagbasa ng Kamara de Representantes ang panukalang ipagpaliban ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan, SK, na nakatakda sanang gawin sa darating na ika-23 ng Oktubre. Inaprubahan na ng mga miyembro po ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang House Bill number 5358. Iniakda po ito ni si Back Party List Representative Sherwin Tugna. Sa ilalim po ng panukalang yan, tinutulak po na iurong na lamang sa Mayo ng susunod na taon ng barangay at SK elections. Nakasaad pa sa panukala na ang mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK ay mananatili sa kanilang pwesto o kaya magkakaroon po sila ng holdover capacity hanggang sa maidaos po ang susunod na eleksyon. Binabati po namin na maligayang kaarawan, magandang kaarawan si Carmelita Valerio ng Bukawi, Bulacan. Happy birthday, Carmelites! Carmelita Valerio ng Bukawi, Bulacan ay kanyang kaarawan po ngayong araw na ito. Ang oras po natin ay alas 8:16. Nasagip ng militar ang 2 Indonesian na halos 1 taong biyag ng bandidong grupong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Brigadier General Sirito Sobehana, Commanding General ng Joint Task Force Sulu, sa ngayon ay nasa mabuting kalagayan na mga Indonesian na sina Sarapudin bin Koni at Sawal bin Mariam. Hindi naman idinitalye ni General Sobehana kung paano nila nabawi sa kamay ng Abu Sayyaf ang 2 dayuhang biyag.
Pero sinabi ni Subayana na bago nito ay nakabakbaka ng mga tropa ng gobyerno ang mga bandido sa bayan ng Talipaw na ikinamatay ng 5 terorista at ikinasugat ng 5 sundalo. Sina Connie at Mariam ay sakay ng barko at naglalayag sa Sabah nang sila'y dukutin ng Abu Sayyaf noong 19 ng Nobyembre ng nakalipas na taon. Samantala mga kapuso, Super Radio. hindi naman nangyayaring bakbakan dyan sa Melalao del Sur, partikular dyan sa Marawi. May panukala magsagawa ng tinatawag na back channel talks sa grupong Maute, pero ayaw yun ng militar eh. Ayaw nila makipag-usap sa Maute. Wala nang usap-usapan. Basta ubusan na. Pulbusin na yan. Pulbusan na. Anong back channel, back channel? Alas 8:17 at 30 segundos. Benji Liwanag. Pasok! Mike, hindi katanggap-tanggap sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur ang umano'y plano sa ng back channel talk sa grupo ng Maute sa loob ng main battle area. Sinabi ni Sia Alontojo, nagpagsalta ng Provincial Crisis Management Committee, hindi dapat nakipag-usap ang pamahalaan sa mga pinaghahanap ng batas. Ang tinutukoy ni Adjong ay ang pag-text ni dating alkalde ng lungsod na Marawi na si Omar Solitario kay Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doresa. Nakasaad kasi sa text na dapat magkaroon ng negosasyon sa grupong Maute para mapalaya ang kanilang bihag at mapatakas sila. Si Solitario ay patuloy na pinaghahanap ng batas dahil sa pagkakasanggot umano nito sa illegal na droga base sa hawak na talaan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban pa ito, isa umano si Solitario sa may kinalaman sa nagaganap na paggasik ng kaguluhan dito sa Marawi sa grupong Maute. Magugulit ang isiniwalat mismo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na Turampano Kala, pero hindi naman ito pinahintulutan, gayon na rin si AFP Chief of Staff General Eduardo Año. Una nang inihayag ni Lorenzana na marami na silang mga nasasawing sundalo at pulis dito sa operasyon. Sa kanilang pinakauling tala, mahigit 104 na po mga nasawing sundalo at pulis. Habang abot naman sa mahigit na 100 naman ang sugatan na puwersa ng pamahalaan sa loob lamang ng 1 linggo. Ito'y sa pagsagupa sa grupong Maute sa main battle area. Sa ngayon, nagpapatuloy ang matinding bakbakan sa loob ng main battle area dito sa Bunso. Live na narito sa Marawi ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA. Nagulat para Super Balita sa umaga, nationwide, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio. Nagkukumahog ngayon ang mga taga-Florida sa Amerika na lumigas para umiwas sa Hurricane Irma. Matindi yan. Matindi sobra. Bagyo na yan. Category 5. Grabe. Category 5. Bumagal ang daloy ng trapiko sa interstate patungo po ng norte matapos dumagsa ang libo-libong sasakyan. Ang Category 5 na Hurricane Irma ay may lakas na 175 miles mga kapuso per hour o katumbas na 281 kilometro bawat. Wow! Malayolanda to. Mahigit 200 kilometro bawat oras. Malayolanda ito, Mike. Ito na po yung tinuturing na pinakamalakas na bagyong nabuo sa Atlantic Ocean sa buong kasaysayan. Sa ngayon, nasa Turk and Caicos Island ang bagyong yan at posibleng humagupit sa Miami, Florida ngayong weekend. Ayon po kay US President Donald Trump, ito na po ang pinakamalakas na bagyong kanyang nasaksihan. Hindi po bababa sa 6 ang patay nang unang tumama po ang Hurricane Irma sa Caribbean Islands at sa Puerto Rico. Batay po sa pagdaya ng United Nations, aabot po sa 37 milyong tao po ang nanganganib na maapektuhan sa mga lugar na dadaanan ng bagyong yan. Attention, mga nasa larangan ng construction. Attention sa mga nasa larangan ng construction. Yung mga, kaya kayo mga nagpapagawa ng mga bahay dyan. O kayo nagpapakumpuni ng kasalukuyang tirahan ninyo. Hindi na po plywood ngayon. Bawal na po ang kahoy eh. Bawal na po magputol ng mga punong kahoy ngayon dito sa Pilipinas. Mga kamuso, kaya ang dami nag-i-smuggle ngayon ng kahoy, ng hardwood, ng plywood galing sa ibang bansa. Ayan, tapos dati pinapako yun, di ba, sa pamakuan, sa 2x2, sa kisame, ganyan, Ngayon, ganito na po, light steel frame na po. Nakaganyan yan sa kisame. Tapos, tinuturnilyo po yung kisame, ganito. Cement board. Ayan, ito yung pinagtiturnilyohan, mga kapuso. Siguraduhin nyo ang gagamitin nyo na light steel frame na ganire ay ito. Siguraduhin nyo ang gagamitin ninyo, Jayamax. Yan may tatak. Marami kayong mabibiling ganito, mga kapuso. Kaya lang walang tatak. Itong Jayamax may tatak. Kaya alam nyo, kilala ninyo kung sino gumawa nito. Parang professional po ito, mga kapuso eh. Mga kapuso, ito po pinagkakatiwalaan ng mga professional.
yung gumagawa po ng malalaking development, kung tawagin, malalaking kondominyo, malalaking proyekto, mga engineer, mga arkitekto, ito po ang ginagamit nila na light steel frame, yung kabitan ng kisame. Siguraduhin niyo po, Jayamax, para sigurado ang kapal, sigurado tibay, solid. At siguraduhin niyo yung magkakabit, yung magtuturnilyo, eksperto, para maayos ang buong sistema ng bahay ninyo, mga kapuso, ng gusali ninyo, ng establishmento ninyo. Mga kapuso, ito, pati sa mga pandingding, hindi lang po sa mga kisame, sa mga dingding, para solid, para po, yan tignan nyo naman. Matibay, itsura pa lang Jayamax, mga kapuso. Ito, meron sila, ito yung tatak, Jayamax. May numero pa, mga kapuso. Tapos, sila lang itong merong ganito. PS o Product Standards Mark, mga kapuso, Jayamax. Light steel frame. Sigurado ang kapal niyan. Sigurado po ang tibay niyan. Jayamax Light Steel Frame, mga kapuso. Diyan tayo nagtitiwala. Diyan nagtitiwala yung mga builder Sa Jayamax. Jeamax. Oras po natin, 8:23. Sports! Succeed! Sports! Succeed! 8:25. Narito po ang nag-iisang sports success sa larangan ng radyo at telebisyon sa Pilipinas, si Chino Trinidad. Chino, pasok! Sa mga naghahanap o naghihintay ng posibleng pagtatapat muli ni Roger Federer at saka ni Rafael Nadal dito sa US Open, pasensyahan na po tayo dahil tumama o sumandal o parang sumalampak sa pader. Ito pong si Roger Federer kahapon laban dito sa isa sa mga sabi natin dark horse, dating champion ito. Okay, ito po ang story natin. Hindi na matutuloy. Pinakihintay na panibagong duelo ni na Roger Federer at Rafael Nadal sa US Open. Natanggal kasi sa quarterfinals si Federer nang talunin siya ng number 24 rank na si Juan Martín del Potro sa loob ng 4 na set. Okay, yan po nangyari. Argentinian po yan si Juan Martín del Potro. Hindi may tuturing na pipitsuging tennis player to si del Potro kahit mababa na po ang ranking niya dahil noon pong 2009 siya ang nagkampiyon sa US Open. Kaugnay nito, nakapasok naman sa US Open Finals si Nadal nang talunin niya ang Rusong si Andrei Rublev. Yan po si Andrei Rublev. Yan po ang tinalo dito pong si Rafael Nadal para siya na ang lumusot sa finals. Sa edad na ni Federer, 36, 36 years old na po. Ito at si Nadal naman ay 31 taong gulang. Tila malabo ng matuloy ang inaasam ng tennis fans ang paghaharap uli. Di ba ang dalawang ito? Dahil iba talaga Pabalikan ko lang si Del Potro. Si Federer kasi natanggal na Siya na yung nagsabi na talagang hindi niya pinakita ang kanyang best play. Ito naman pong si Del Potro na kahit may back problems and all dito sa kanya po dahil power server ito Nang talunin niya si Dominic Thiem, yung sinasabi ng marami na future of professional tennis na ang best po ni Rafael Nadal at saka ni Roger Federer pinagsama. At yun ay makikita dito kay Dominic Thiem nang tinalo niya ito in 5 sets. Parang naramdaman nyo na meron tinatawag na chasing a dream or parang destiny itong pagpasok ni Del Potro sa dulo dito mong US Open ito pong 2017. Ilipat tayo sa ibang balita na nanatili pa rin numero 1 sa ticket sales ito pala ang paraga ng mukha. Ito maganda story ito. Abangan nyo itong kabuuan ito. Okay, ulitin ko nanatili pa rin ang numero 1 sa ticket sales ang palaga ng muka ng pambansang kamahong si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. noong 2015. Hindi kasi ito nahigitan kahit sa dami ng daldalan at ang promotions ng pagdating sa ticket sales. Sa naganap na bakbakan sa pagitan kamakilan lamang ni Mayweather at saka ni Conor McGregor, ito po nung nakalipas na ika-26 ng Agosto. Patay sa datos ng Nevada Athletic Commission, umabot sa 13,094 tickets ang naibenta at umabot ang ticket sales na 5.4 na milyong dolyar. Okay, 55.4 million dollars. Malayo ito kumpara sa naibentang 16,219 tickets sa laban ni Pacman at Mayweather at umabot ang ticket sales sa 72.2 milyong piso. O paano ba sa English yun? 72, $72.2 million. Yan po ang kinita ng laban ni Manny Pacquiao at saka ni Floyd Mayweather Jr. noong 2015. Abangan ang susunod na kabanata. Ito po si Chino Trinidad, yung sports saksi. Para Super Balita sa mga White, walang kinikilingan, walang pinapagkakas. Super Radio!
Sandali. Mamaya pa pala yan. Alas 8:29. Bukas po, panurin yung investigador sa GMA Channel 7. Mga kapuso. Sa investigador, bukas po. Ito na marahil ang pinaka-kontrobersyal na kasong naugnay sa kumpanya laban sa iligal na droga. Yung pakakapatay sa 17 taong gulang, dito nag-umpisa yan Si Kian. Yung pakakapatay sa grade 11 na estudyanteng si Kian Lloyd de los Santos. Doon sa kanilang lugar sa barangay 16O, dyan sa Meluson na Caloocan. Natagpuan siyang nakasubsob sa gilid ng pader at may tama ng bala na baril. Sa mga litrato, may hawak siyang baril sa kaliwang kamay. At may natagpuan din naman ng 2 pakete ng hinihinalang shabu sa tabi ng katawan ng binatilyo. Sa panig naman ng Caloocan Police, bumunot at nagpaputok kumano ang binatilyo habang nagsasagawa sila ng oplang galugad dun sa lugar. Dahil dyan, gumanti raw ang isa sa mga pulis at pinaputukan si Kian na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero nakita sa CCTV, kinakaladkad si Kian Pero taliwas sa lumabas sa kwento ayon pa rin sa pag-imbestiga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa Public Attorney's Office of PAO, base sa mga naging tama ng bala sa katawan ng biktima, malabo na siya'y tumakbo at nanlaban. Sa mismong tinatawag na paraffin test na isinagawa ng Philippine National Police mismo, PNP, negatibo sa tinatawag na gunpowder nitrate sa binatilyo. At kamakailan, mga kapusong, inihayag na rin ng National Bureau of Investigation ang resulta ng kanilang investigasyon sa natura na maaaring itinanim lamang yung mga ebidensyang nakita kay Kian. Dahil sa suot na pangibaba ni Kian, hindi raw posibleng magbitbit ng ang binatilyo na yan ng baril at pakete ng shabu. Marami pa hong mga katanungan tungkol sa kasong yan na kailangan mabigyan ng kasagutan. Sundan nyo po ang iba't ibang detalye. Magsasagawa po kami bukas ng hapon. Mapapanood ninyo ang komprehensibong pagsisiyasat ng investigador kaugnay ng pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos. Nanlaban ba siya o sadyang pinatay? Huwag niyong palalampasin yan sa investigador bukas Setyembre 9, Sabado ng hapon, pagkatapos ng wish ko lang sa GMA 7, mga kapuso, GMA Television. Happy birthday, Daniel Alonso. Happy birthday, Eran Saludar. Ave Maria. Aba, Ginoong Maria. Hail Mary. Hail Holy Queen. Mother of Mercy. Tuloy-tuloy mamaya ang ikalawang araw ng pagdiriwang ng Our Lady of Peña Francia si Ina. 307 years. 307 taon na po, mga kapuso, yung mga deboto ng Our Lady of Peña Francia dito sa Metro Manila. Mamaya ulit, alas 11 ng umaga, makikita-kita kayo, may motorcade sila. Mula dyan, motorcade nila yung imahe ni Our Lady of Peña Francia. Muna dyan sa San Roque Parish Church sa Mandaluyong City Hall, mga kapuso. Tapos mag-iikot sila dyan, alas 12, alauna, merong misa, alas 3:30, may sa Mandaluyong Medical Center, gagamutin ng mga pasyente, mga pamilya, mga medical staff, nandyan sila, may rosary, maraming pagdiriwang, mga kapusot. Mamaya alas 7 ng gabi, may fellowship dinner. Bukas, alas 5:30 ng hapon, magdadasal ng rosaryo, alas 6 may misa, may Triduum Novena Prayers. Pagkatapos yan, may fellowship dinner. Sa linggo, tuloy pa rin ang pagdiriwang na ika-307 kapistahan ng Our Lady of Peña Francia dito sa Metro Manila. Alas 12:30, merong espesyal na misa sa samahan na Buenos ng Metro Manila dyan sa San Roque Parish Church. Mga kapuso, tuloy-tuloy po hanggang alas 6 na con-celebrated High Mass dyan sa Katedral, sa Manila Metropolitan Cathedral, mga kapuso. Narito po mga headline ng ating super balita sa mga nationwide, worldwide, netwide. Kailangan natin manawagan sa mga panahong ito. Headline, Reynaldo Culot de Guzman, pinagsasaksak kahit na wala na siyang buhay batay sa sinagawang forensic examination ng Public Attorney's Office. Si Culot, meron lamang mga simpleng pangarap sa buhay. Kabilang na po dyan yung pagbiliho sa modelong touchscreen cellphone, yung pinakamura. Masakit. Taxi driver naman ay hinold up ni Cal Angelo Arnaiz. Pinaghahanap na ng National Bureau of Investigation o NBI. Senator Antonio Trillanes IV, inakusahan si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ng pagiging miyembro ng drug triad.
Budget. Magbayaw na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Atty. Manasseh Carpio tumangging ipasilip ang kanilang mga deposito sa bangko. Mas mataas na sigil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong buwan ng Setyembre. Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson pinaiimbestigahan dahil sa pag-perform at paggiling sa isang kasino. Araw ng Lunes, deklaradong pista opisyal, long weekend sa Ilocos Norte. Bilang paggunita sa ika-100 taong anibersaryo ng kapanganakan ni Apo Ferdinand Marcos. Komite sa Kamara de Representantes sisimula na ang pagtalakay sa inayaing reklamang impeachment laban kina Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Comelec Chairman Andres Bautista. Dalawang bihag na Indonesia na bawi ng militar sa kamay ng banditong grupong Abu Sayyaf. Happy listening kay Cathy of Lipa, Batangas, kay Basilio Fajardo ng ECT, si Attorney Venus Fajardo, happy listening and happy viewing. At ang pamilya Belda sa bawa na po ni Mean, happy viewing po sa inyo. Sumayin nyo kabuuan ng mas pinalawak at mas pinalakas sa super balita sa umaga nationwide. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes-Ubel. Balitang, Radyo na. yan, TV pa, balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Mike Enriquez, magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na! TV pa! Itigil mo na yan, hoy. Nationwide! Mula sa pinaka-pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA! Mabuhay ang Pilipinas! Sandali, may pinababati si Marisol Abduraman, mga kapuso. Si Marisol Abduraman na nasa Marawi na naman. Ngayong umaga, mga kapuso. Happy birthday, General Ramiro Rey, Commander ng Joint Task Force Ranao. Diyan sa may Marawi. Birthday ngayon nung Commander ng Joint Task Force Ranao. Diyan sa may Marawi, si General Ramiro Rey, Commanding General ng Joint Task Force Group Ranao. Gandang umaga po. Maligayang kaarawan po. Ingat kayo dyan. Mabuhay kayong mga tropa ng gobyerno, mga tropa ng sambayan ng Pilipino. Ang oras po natin, mga kamusoy, alas 8:36.